Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Through the first prayer of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, anoint your message of salvation, and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons, hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we will always remember and cherish the blessed and the precious teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Greetings po sa lahat at we give double honor po sa lahat po ng ating dearly beloved Almeida family, sa lahat po at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, to our beloved co-preachers, co-workers in the vineyard of the Lord, our beloved visitors, live webcast viewers, a pleasant evening po to each and everyone. Tunay po na talagang tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa dami-dami ng mga taong dito sa mundo natin ay totoo po, tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kinahabagan po tayo, dinala tayo dito sa tunay na gawain at nakilala natin ang tunay na Diyos na nahayag sa laman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At binigyan tayo ng dearly beloved parents in the Lord na itinuro ang buong katotohanan na may kapangyarihan. Mga minamahal ko, God commended His love towards us. From the book of Romans chapter 5 verse 8, atin pong basahin. The book of Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga taga-Romang Kapitulo 5, versikulo 8. Darapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa at si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga minahal, kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Ang lumikha sa atin ang ating dakilang Ama. Si Diyos hindi nakikita sa Espiritu, mga minahal ko. Siya mismo nagkatawang tao, mga minamahal ko, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang ating pinakamamahal na Paiso Kristo, mga minamahal ko, namatay siya dahil sa makasalanan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan doon sa mga sasampalataya. Sabi po sa talatang 9, lubha pa ngayong inaring ganap sa magitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga minahal, ang kasalanan, siya ang nagpalayo sa relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko, darating po talaga ang mga bagay na kung saan ito po yung kapahamakan. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Ganun na lamang kanyang pagsinta, mga minamahal ko, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya, mga minamahal ko, ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po natin sa dinami-dami ng kongregasyon sa buong mundo. Mga minamahal ko, mapalad tayo, narito tayo sa buong katotohanan. Pag sinabing buo, walang kulang yun. Mga minamahal ko, totoong pagpapalain ka physically, materially, spiritually. Sino po tayo, mga minamahal ko? Bawat isa sa atin galing sa mga iba't ibang sekta at denominasyon. Nagkukunwari tayong maglingkod sa Diyos. Kunwari lang yon pero gumagawa tayo ng kasalanan.
Nais nating magbago, hindi tayo magbago eh. Maraming New Year's resolution na. Pero salamat sa Diyos, nung hinanap natin ang katotohanan, pinalaya tayo ng katotohanan, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, dati-rating talagang madilim ang kinabukasan. Gumagawa ng kasamaan, mga minamahal ko, ngunit alam naman po natin magdudulot ng kapahamakan yan. Ngunit salamat sa mga pagsubok natin, sa mga karamdaman natin, yung tila baga hindi na natin kaya, tumawag tayo sa Diyos. Nariyan lamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal ko. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, atin pong basahin dito sa Romans chapter 3, verse 25. Amen. The book of Romans chapter 3, verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, ang talatay 25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Since the very beginning, mga minamahal ko, ang ating mga ninuno, si Ibat, si Abadan, doon po nag-umpisa na magkasala. Unti-unti na ang mga tao'y napapahiwalay. Yung lumikha sa kanila, sa mga ninuno natin, napahiwalay. Mga minamahal, na walang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat sambahin siya sa espiritu at katotohanan, gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos po. Dahil siya ang Diyos na totoong Diyos sa espiritu at katotohanan, sambahin natin siya ng buong katapatan. Ang sabi po, mga minamahal ko, na siyang iniligay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran at dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad tayo. Ang ipinapangaral na ebanghelyo ng ating dearly beloved parents in the Lord, totoo pong buong katotohanan na may kapangyarihan na unawaan natin, mga minamahal ko, kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Ang Diyos, ang amang banal na nasa langit na lumikha sa atin, siya'y bumaba, nagkatawang tao, mga minamahal ko, bilang tao, siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero bilang Diyos na nagkatawang tao, laksa-laksang mga himala ang ipinakita niya, ang mga bulag makakita, ang mga lumpo makalakad, mga minamahal ko, ang mga ketungin pinapagaling, ang mga demon possessed pinapalayas sa kapanahunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa ating kapanahunan dahil Jesus is the same yesterday, today, and forever. Eh, maghanap ka ng kongregasyon kung may nagaganap na ganyan, mga minamahal ko, marami, pinipeke pa nila, nagkukunwari. Mga minamahal ko, pero hindi totoo. Mga minamahal ko, kung isang kongregasyon, sect at denominasyon, pag may sakit, may sarili silang ospital. Paano nila maipakilala na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dakilang manggagamot, mga minamahal ko? Dito ang inaanyayahan nyo, wala ng pag-asa sa karamdaman. Yung tinanggihan na ng mga ospital, yung mga taong inaayawan sa lipunan, mga minamahal ko. Ngunit, totoo po, dito may tunay na kagalingan, may pagbabago, may kapayapaan. Mga minamahal ko, giginhawa ang buhay mo. Ayaw mo pa ba nun? Higit sa lahat, makikita mo, mararanasan mo, believe and you will see. Sabi nga po mararanasan mo sa buhay mo. Talagang ikaw ngayon ay hindi na matitibag.
Hindi ka naaalis dahil alam mo, nasa katotohanan ka na, huwag ka nang umalis. Nasa tamang pangangaral ka na ang Diyos ay tapat sa banal na gawain na ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ito po ang misyon ng ating dearly beloved parents in the Lord na iniatang sa kanila 50 years, mga minamahal ko, nasa pagsubok, ngunit dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, lumaganap ang ating banal na gawain, buong mundo, mga minamahal ko, bawat sulok ng daigdig, may mga kapatiran na nagpupuri, mga minamahal ko, nakilala nila ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Kaya nga mga minamahal, mapalad tayo. Nabuksan ang pangunawa natin, sumilay ang liwanag mula sa langit, sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa kahabagan lamang ng Diyos kung bakit tayo narito. Mga minamahal ko, from the book of Ephesians chapter 2 verse 8, atin pong basahin. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Mga taga-Efesyo Kapitulo 2, versikulo 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa biyaya tayo'y nangaligtas, mga minamahal ko. Yan ay sa kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. This is the gift of God, mga minamahal ko. Unawain nating mabuti, mga minamahal ko, na ang kabayaran ng kasalanan. For the wages of sin is death. Yan ang katotohanan na magaganap sa lahat ng mga tao na hindi sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dakila ang pag-ibig ng Diyos. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Praise the Lord. Dito po sa ating banal na gawain, tayo po ay ipinanganak sa pananampalataya. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Bawiin man ang ating buhay, sa pananampalataya pa rin na tayo po ay totoong merong pamana ang ating dakilang Diyos. Doon sa mga mansyon, sa langit at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sigurado, magkaroon ka ng pananampalataya, kaya mo ngang iusog ang bundok, sabi ng banal na kasulatan eh. Mga minamahal ko, kaya yung karamdaman mo na walang pag-asa, pananampalataya, gagaling yan, mga minamahal ko. Mula sa kahirapan, narinig natin ang mga buhay na patotoo. Ang isa sa mahal nating kapatid, wala na. Labas-masok sa mental, hindi nagbago. Ito yung babanggitin natin, talagang ito yung mga nasa kalye, wala nang, hindi na alam kung paano. Buti na lang, mga minamahal, dumating sa kanya at mabuksan ang ebanghelyo ng kaligtasan na ang sinasamba pala niya sa mga Diyos-Diyosan, hindi kalooban ng Diyos. Nadala siya at napunta sa gawain. Sinamba niya ang tunay na Diyos. Ngayon po, narinig niyo ang kanyang buhay na patotoo. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Pero mapalad tayo. Before the foundation of this world, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, I have chosen you. You have not chosen me, and I have chosen you, saith the Lord. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal ko. We are called and chosen by our loving dearest Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth all the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Kaya dito, hindi mapipigilan ng Jesus Miracle Crusade sa pagsamba. Mabaha, mapasyunami,
Ano man ang dumating kalamidad, baliwala sa atin yan. Bakit? Ang pinakamahalaga, maipaabot natin ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos dahil pag hindi tayo nagpuri sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng ating dakilang Diyos, yung mga bato magpupuri. Kaya may earthquake eh. Amen? Yung mga dagat magpupuri. Kaya may tsunami. Ito'y para sa makasalanan. Pero ipinahintulot yan upang manawagan, upang matuto ang mga tao na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaligtasan kung ikaw ay tapat na maglingkod, makilala mo ang ating mahal na Panginoon, ngunit if you will deny our loving God, it will be a curse. Mundo pa lang ay para ka nang nasa impyerno. Ngunit lahat ng taga-Jesus Miracle Crusade, sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, habang nandito tayo sa ating banal na gawain, wala tayong inaalala. Ang alam natin, sa church pa lang, para na tayong nasa langit. Naramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, walang pwedeng magmalaki. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, it is our duty, it must be, we must humble ourselves in the sight of the Lord. 1 Peter chapter 5, verse 6. Atin pong basahin. The first book of Peter, chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 5, ang talatay 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming tao ang nalulugmok. Mayayaman, mga bilyonaryo, mga minamahal ko. Pag dumating ang salot at dumating na sila'y kitlan ng buhay, nakakahabag. Kaya nga, walang pwedeng magmalaki ang tao, mga minamahal ko. What a profit a man, you gain the whole world. Sige, sa'yo na ang mundo. But you will lose your own soul. Totoo, may impyerno. Ang uod ay hindi namamatay, ang apoy ay hindi napupugnaw. At ang kayamanan natin sa mundong ito, hindi natin madadala. Mga minamahal ko, kung yan ang magsilbing tukso sa'yo upang magkasala ka, mas mabuti pang mahirap ka. Ngunit mayaman ka sa pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Kaya nga kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Iba't ibang kapanahunan ang mga lingkod ng Diyos, mula kay Noah, Moses, mga minamahal ko, Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, napatunayan nila na ang Diyos, pag ikaw ay nagpakumbaba, katulad ni Joseph, mga minamahal ko, kahit inaapi siya, nagpupuri pa rin sa ating dakilang Diyos. Sa pagpapakumbaba at patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon kahit may pagsubok. Ang sabi ni Haring David, "Yea, though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil." Hindi mo katatakutan ng masama. Bagkos, meron tayong natutunan dito sa banal na gawain na ito. Itinuro ng buong buo na ang dapat katakutan natin ay ang nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na tumubos sa ating mga kasalanan. Matakot tayo sa ating mahal na Panginoon. Kailangan nating masunod ang kanyang banal na kalooban, hindi yung kalooban mo. Kaya lahat ng bagay, kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesus, siya ang masusunod. At totoo po, kaya natutuwa tayo, nabibless tayo, makita mo yung mga kabataan na dating mga children's choir lang, ngayon, kulay blue na yung uniform. Amen? Mga finest choir na. Mga minamahal, totoo po, napakasarap at makita mo ang mga kapatiran dahil sa kanilang pagpapakumbaba sa bawat isa, itataas ka ng Diyos.
Hindi po ordinaryo na ang spiritual na pamumuhay mo mag-increase at tumaas dahil pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Binigyan natin ng kahalagahan ang pagtawag sa atin, mga minamahal ko. Pinaglago natin at narito tayo nagpupuri sa Diyos. Sino hindi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Lahat-lahat na eh. Pag sinabing triple blessing, dito sa Jesus Miracle Crusade, mararanasan natin. Physically, materially, spiritually, ang pinakamahalaga, yung ikaw ay manatili, maglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, yung makasiguro ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya natural po, yung mga kapatiran nag-umpisa sa kahirapan, nagtapat sa pagbibigay, dumalo ng dumalo, tumaas ang kanilang pananampalataya. Mga minamahal ko, natural naman po. Ipatotoo nila. Ngayon, pinagpala kami ng tahanan, pinagpala kami ng mga sasakyan, nakikiisa kami sa mga Bible studies, nakikiisa kami sa bawat programa ng banal na gawain. Mga minamahal ko, yun ang sinasabing natutunan mong nagpakumbaba. Ngayon, itataas ka ng Diyos sa lahat ng pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kapanahunan. In His time, mga minamahal ko, mahirap nga po mabigla Mas maganda, dahan-dahan, ang pagpapakumbaba, nag-increase ang ating pananampalataya, ito tayo. Hindi mapigilan pag nagpapatotoo. Minsan pinapakiusapan na lang, pakisyorten na lang. Kasi ang dami kasing himala, ang daming pagpapala. Mga minamahal ko, di mapigilan na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, sinasabi po ng banal na kasulatan, si Apostol Pablo mismo, sabi niya, gayon may dahil dito, kinahabagan siya ng ating mahal na Panginoon, maging tayong lahat sa kapanahunan natin. 1 Timothy chapter 1 verse 16 sa ating huling talata. Amen. The first book of Timothy, chapter 1, verse 16. Howbeit, for this cause, I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 16. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako, upang sa aking pangulong pang makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan. Siya po ang nagpapapatay ng mga mananampalataya nung kanyang kapanahunan. Inusig niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa himalang kapamaraanan, tinawag siya ng ating dakilang Diyos. Ngayon, isa po siya. Ipinaglaban niya ang ibanghelyong ito na sinasabi, mga minamahal ko, maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapanihinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Naunawaan niya na napakahalaga ng buhay na walang hanggan. Kaya nagtiis siya hanggat iba't ibang mga lingkod ng Diyos down sa ating huling kapanahunan, the end time prophet of God. Totoo po, kinahabagan lamang po tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, mga kami na nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo, mula sa langit, anuman ang daing mo sa ating mahal na Panginoon, tumawag ka, tutugon siya, mga minamahal ko. Ngunit ikaw at ako na narito, ang pananampalataya natin ay kailangang mag-increase.
Ano po ang sikreto? Katulad ng ating dearly beloved parents in the Lord, nakakamiss yung mga salita nila. Tuwing natatapos ang gawain, sasabihin nila, mga minamahal, huwag kayong a-absent. Napakahalaga ng kaligtasan. At doon sa dumalo ng dumalo, hindi uma-absent, mga minamahal ko, pwede mo silang tawaging di matinag na Kristiyano. Ano man ang dumating na unos, narito pa rin nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, nag-i-encourage sa mga tao at sinasabing, buhay ang Diyos. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayong lahat ganoon ang pamantayan natin upang maging liwanag tayo sa mundong ito. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga minamahal ko. Wala na tayong isa sa puso't isipan kung hindi bigyan ng kahalagahan ang kaligtasang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ikabubuhay ng walang hanggan. Tingnan niyo po, mga sa ikabubuhay ng walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, dito po sa ating unang talata, isa puso po natin ang talatang ito upang hindi tayo manlupaypad, manlamig o tumalikod. Tumanaw tayo ng utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang pa nga yung buhay natin, yung mga kayamanan natin, gagamitin niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. He's the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Mga minamahal ko, hindi naman kinakailangan magsakripisyo tayo at magpapako sa krus. Ang kailangan lang, magsakripisyo tayo, dumalo ng dumalo. Sukatin mo ang iyong pananampalataya. Baka bumabagsak, maglingkod ka ng buong katapatan. Ang tunay na kayamanan sa mundong ito, yung ikaw ay mayroong pinakamataas na pananampalataya. Sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, ang paglilingkod sa Diyos, anak, kahit sumobra, huwag ka lang magkulang, bumagsak ka man, langit pa rin. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo pong lahat ay umawit. For God so loved the world. Inibig ng Diyos ang sanlibutan ito na lahat ng makasalanan ay maligtas sa huling panahon. Amen and amen. Praise the Lord. At mga minamahal, aking ibigay po ang buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Louis Angeles. Amen. God bless you po sa aking beloved co-preacher, Brother Joey. Kung meron po kayong dalang baguhan, mga minamahal, dala niyo po sila sa harapan habang tayo umawit. For God so loved the world around, He gave His so precious Son. Those people who believe in Him will have to go eternal life. But those who refuse to believe will be condemned forevermore. Just Lord, just Lord, just Lord, just Lord, and let the world know, Savior. Hallelujah. Yes, Lord. Just Lord, just Lord, just
Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sin. Hallelujah. He suffered such a pain as well. Can you imagine who you are? To be a channel for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Hallelujah. Hallelujah. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sin. Hallelujah. He suffered such a pain as well. Can you imagine who you are? To be a channel for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is so much more. Just go. Just go. Just go. Just go. Let the world know our Savior. Just go. Just go. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Hallelujah. Hallelujah. Just go. Just go. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just go. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga unang tinawag ng ating mahal na Panginoon, tayo magpapatuloy upang ipaalam sa buong mundo na merong isang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ng sino mang tatalim at maglilingkod sa Kanya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga baguhang pinagpala na viewers natin sa ating live webcast, ay inyong napapanood ay programa at gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa isang tunay na iglesia na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ay niyo pong isasagawa apat na reglamento ng kaligtasan upang magkaroon ng katiyakan na kayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ang unang reglamento, ang sinasabing pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos. Diyos na dapat nating sampalatayanan, Diyos na dapat nating paglingkuran, Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya ang kasalanan kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin nito,
Sabi ng aklat ng Gawa 2:38 ay upang mapatawad ang kasalanan ng iyong pagsisisihan. At ang kahulugan nito, sabi ng Roma 6:4-5-6 ay upang makalakad kayo sa isang panibagong buhay. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang gaganap nito ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pagdalo sa ating banal na gawain, ibabahagi sa inyo ng ating mahal na Panginoon ang kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang inyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihang mapapatawad ang kasalanan, kapangyarihang gagaling ang karamdaman, kapangyarihang ang inyong buhay ay magbabago. Ang kahirapan ay mapapalitan ng kasaganahan, ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan, ang inyong mga panalangin ay magkakaroon na ng katugunan. Subalit sinabi ng Lucas 16:20, huwag niyong ikigalak ang mga bagay na yan, sapagkat ang higit at dapat niyong ikigalak ang inyong mga pangalan, nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, isigawa po natin ang una't ikalawang reglamento para ng patay at pagsisisi. Sa ating makapatilang may katabing baguhan sa kanilang mga tahanan, nood ng ating live webcast, pataasin po ang kanilang kamay habang nakayuko ang ulo, banggitin ang panalangin aking bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. At narito po ako, isang makasalanan, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako na iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. Ako'y nangangakong maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man, sa pangalan ni Jesus, I pray. Parating nakatas ang kamay, kahit mo po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat na pagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aming mga baguhang viewers na tumanggap sa iyo, sa pangunang panalangin po ng aming beloved na Evangelist Lord Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Dalangin po namin na ito nawa ang simulain ng kanilang mabunga at maningas na paglilingkod sa iyo sa kanilang pong buhay. Pahintulutan mo maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila 10 na kamamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kalangitan. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Ating pong isinagawa ay una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi para hindi masayang yan. Bigyan niyo po ng pagkataon yung mga sarili, makadalo sa ating banal na gawain para matanggap niyong bautismo sa pangalan ng ating pinakamahal na Hesus Kristo at mapatawad niyong kasalanan at patuloy na dumalo para naman matanggap niyong kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy, ating beloved Lord and Preacher, Beloved Brother Rob Blanco, para sa ating mga pangailangan. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Louis. Amen. Praise the Lord. Tayo magkaisang dumalangin, mami na mahal, ano man ating mga kailingan, sa ating mahal na Panginoon, sumampalataya po tayo, nasa ating dakilang Diyos, walang imposible, mami na mahal. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po namin ang masalangit, Diyos na makapinggan sa lahat, amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa dalangin po ng aming kagalang-galang malapastor, beloved Noble Evangelist, Waldes, Rod Almeida, your time prophet, narito kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon. Nagpapok mo ba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan sa iyong pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan, maging handa sa ano yung pagbabalik at maggamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng napakaraming pang mga kaluluwa. Mahal na Panginoong Hesus, lubos, may pasasalamat sa iyo. Inaalay po namin, dakilang pasasalamat, dahil pinagkalubo mo kami ng totoo, mga magulang sa iyong kagalang-galang malapastor, beloved Mama dear, with the beloved children, upang kami mapangalagaan, aming pananampalataya. Sama-sama kami naglilingkod hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon, upang magmana ng buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy na kalakasan ng lahat. Mga beloved children, lubos po namin pinasalamatan sa mataglay-taglay, nag-iisang ebanghelyo, tunay at purong ebanghelyo kaligtasan, upang magbabalik ang lahat, mga hinirang mo, mahal na Panginoon, sa buong mundo, ay madala po muna sa iyong banal na paanan. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. At mga minamahal, dahil sa mga kababayan po natin sa paligid ay mahimbing na po natutulog, pakiusap po, mga minamahal, wag po na
Huwag na po tayong sisigaw, mahina na lang po yung ating tinig sa pag-review. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking pangailangan. Ipatong po natin ating mga kamay sa ating mga ulo, isang kamay sa parte ng katawan ng karamdaman, at palayasin po natin ang masamang espiritu karamdaman, problema, bisyo man yan, sa pangalan niya, sa mahinang tinig na lamang po. Hallelujah, in Jesus' name. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, being glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed. Problems are solved right now in Jesus' name. Be blessed in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mahinang tinig na lang po, may namahal. Banggitin po natin 3 beses. Galing sa ating mga puso, ang more than 1 billion times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay luksumay na mahal 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Rich. Glory to God. We love you so much, Sir Rich Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.